Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News ngayong Undas para ihatid ang pinakahuling sitwasyon sa iba't ibang sementeryo sa buong bansa. Babantayan din natin ang lagay ng mga bus terminal, pantalan, paliparan, pati mga pangunahing kalsada at expressway, lalo't marami ang naghahabol na makauwi para alalahanin ang kanilang mga yumao. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bisperas pa lang ng Undas Weekend pero may mga hamon ang hinarap ang ilang dumalaw sa Manila North Cemetery, isa sa pinakamalaking sementeryo sa bansa. May hinimatay sa dagsa ng mga tao o nahirapang maghanap ng puntod. Meron ding dinatnang may ibang nakalibing sa himlayan ng mahal sa buhay. Para sa latest, nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Bel Emil, sa mga sandaling ito ay may mga nakikita pa rin tayong humahabol papasok dito nga sa Manila North Cemetery kahit nga ilang sandali na lamang o oras ang kanilang ipapanatili dahil nga magsasara na rin ito ngayon. Mas marami tayo nakikita ngayon na palabas nitong sementeryo matapos ngang manatili ng ilang oras sa loob para bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. At as of 6 p.m. ayon sa Manila Police District ay umaabot na nga ng 66,000 ang mga pumasok dito sa sementeryo sa buong maghapon. Inasahang mas marami ang daragsa dito bukas sa araw ng Undas. Halos walang patid ang mga gustong dumalaw sa Manila North Cemetery bago pa ang Undas Weekend sa dami ng mga tao. May isang dalagitang hinimatay na nirespondihan ng isa sa mga medical team na nakakalat sa sementeryo. Naimatay po siya. Pauwi na po sana kami. Tapos na kami. Kaso bigla siya naimatay dyan. Bantay sarado ang 54 hektar na sementeryo ng pulis at iba pang bantay. Kaya di nakalusot ang mga bawal tulad ng sigarilyo, alkohol, lighter o posporo ang nakukumpiska. Pinaiiwan yan at kinakabitan ng numero para ma-claim palabas na ng sementeryo. Pwede naman pakabitan ng wrist tag ang mga kasamang bata para kung mawalay sa kasama, madaling makontak. Ipinaghanda rin ng wheelchair ang mga hirap maglakad, gaya ng seniors at person with disabilities o PWDs. Pinilahan din ng libreng electric tricycle papunta sa malalayong puntod. Pero wala nang ganyan bukas dahil sa inaasahang dami ng tao. Tingin ko bukas aabot ng milyon na baka hindi na mababa sa milyon yan tatanggalin natin yung libreng sakay. Puro wheelchair tayo, yun ang gagawin po natin. May puntod finder pa rin ang sementeryo, pero ang puntod ng ina, kapatid at lola ni Luis, natagpuan niyang may iba ng nakalibing. Ang hindi ko lang matanggap, bakit mayroon nakapasok na ibang tao sa puntod ng mother ko at ng kapatid ko. Okay sana yung kamag-anak ko eh. Sinisiyasat na ito ng Manila North Cemetery. Kaya tingin ko kamag-anak mo yan. Tingin ko lang Pero matitrace natin yan. Kung kamag-anak ko man po yan, dapat sana nagsabi sila sa amin. During the time, nasa Bicol kami. Sino ba ang nangyari yun? Yung father ko. Kabilang sa dinadalaw rito ang puntod ng mga dating leader ng bansa, gaya ng kinating Pangulong Ramon Magsaysay. Maraming bumisita sa puntod ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses matapos dalawin ng kanilang namayapang kaanak. Puno sa apartment section kung saan mas marami ang nakahimlay pero inaasahang lalo na yan bukas. Pinipili ng marami nating kapuso na dumalaw na ngayong bisperas pa lang ng Undas dahil yun nga napakasikip dito sa portion na ito ng apartment type ng mga libingan at hindi ka nga makatayo man lamang dito ng todo dahil tatama ka dito sa apakan doon naman sa ibang level ng apartment type at kaliwat kanan po yung mga punto dito kaya kapag mismong araw ng Undas talagang napakarami ng dumadaan dito. Gaya ni Rovilyn de Asis na binabalikan ng puntod ng namatay na sanggol na anak tuwing Undas. Mahirap din sir kasi minsan po mayroong daming dumadaan dito, kailangan po namin tumabi muna.
May ilan naman na naka-Halloween costume papasok ng sementeryo. Para po yung mga nalulungkot na dumadalaw, mapasaya ko po kahit paano. Emil, 9 p.m. o mahigit 2 oras na lamang ay isasara muna pansamantala itong Manila North Cemetery at bukas naman ay inaasahang mas maaga ulit itong magbubukas alas 5 ng madaling araw para sa inaasahang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa Araw ng Undas. Yan muna ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Mahigpit na rin ang seguridad sa Manila South Cemetery. Pinaiwan sa entrada yung mga bawal kabilang ang mga alagang hayop. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, patuloy nga ang pagdating na ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery as of 6 p.m. po ay sa tansya po ng pamunuan. Nasa 37,000 na po ang mga kababayan natin na bumisita dito ngayong araw. Kahit marami, matiyagang iniisa-isa ang pag-inspeksyon sa mga pumapasok sa Manila South Cemetery. Sinuyod ang mga bag at kinapkapan sila para di mailusot ang mga bawal tulad ng baril, patalim, alak at sigarilyo. Pati vape pinaiiwan pero pwedeng kunin pagpauwi na ang may-ari. Ang sigarilyo at lighter, kumpiskado na. May ilan pong ipinagbabawal na ipasok dito sa Manila South Cemetery at kasama nga po dyan yung pagpapasok ng mga alagang hayop. Kung kaya yung iba na may dala sila kanilang mga fur babies ay nananatili muna dito sa entrance habang yung mga kaanak nila ay dumadalaw doon sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Ayon po sa Manila South Cemetery, ang layunin nila ay mapanatiling taimtim ang pagdalaw po sa mga puntod ng ating yumaong mahal sa buhay. May dala naman kaming diaper. Nasa disiplina naman po ng may-ari ng aso. Sana po next na undas po, pwede na po pumasok yung mga pets po kasi kawawa naman po. Kung nandito lang yung mga pets, kawawa naman kung iiwan po. Bawal magpasok ng mga sasakyan pero ang mga senior at persons with disability o PWD merong service papunta sa mga dadalawing puntod. Nakaset up din ang clinic sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. 5 a.m. hanggang 9 p.m. ang pagbisita rito hanggang 2 ng Nobyembre. Bawal mag-overnight. Talagang buhos ng tao is November 1. Bukas, talagang marami. Talagang kakapal. Kaya doble ingat kami at para maayos itong Undas 2025. Sa loob ng Manila South Cemetery, matatagpuan ang Manila Islamic Cemetery. Dito nakalibing ang sikat na singer na si Freddy Aguilar. Sa labas nito, matatagpuan ang matatandang puntod na wala nang dumadalaw. Pero marami pa rin ang may dalaw tulad ng puntod ng magulang ni Edwina. Siyempre, naalala pa rin, bahal natin yung magulang natin. Para pag dumating ang time ako naman nakahiga dyan, alalahanin naman ako ng mga anak ko. Si Teresa naman dumalaw na sa sementeryo. Para po makaiwas po sa dami ng tao at saka mahirap din po kasi pag senior may lumalaganap din po rin ngayong mga sakit. So maaga kami. Sa labas ng sementeryo, nagkakatuwaan ang ilan nating kababayan. Meron kasing ataol na pwedeng subukan. Para ako sa langit is giving. Okay, ang sarap sa pakiramdam. Fulfilling. Mel, sa nakikita natin dito sa aking kinatatayuan, marami na tayong mga kababayan na nagsisiuwian na. Ganun pa man sa estimate po ng mga otoridad ay nasa mahigit 20,000 pa rin yung mga kababayan natin na nandun pa sa loob. At inaasahan po na bukas pa ang peak ng dami ng tao dito sa Manila South Cemetery. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinagkukumpiska rin ang mga bawal ibiyahe bago pa man sila sumakay sa mga bus sa Parañaque Integrated Terminal o PITX tulad ng patalim at lighter. 100,000 na ang mga pasahero pero kung marami na ba yan ay depende sa tatanungin ninyo. Alamin na natin ang latest sa live na pagtutok ni June Veneracion. June! Emil, hindi man kasing dami kahapon ay inaasahang aabot pa rin sa 180,000
hanggang 190,000 ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong bispiras ng undas. Pero sa kabila niyan, Emil, ay umaaray pa rin yung mga maliliit na bus company, lalo na yung mga biyaheng Bicol at Visayas dahil hindi daw nila ramdam yung dagsa ng mga pasahero. Walang patid ang dating ng mga pasahero sa PITX mula pa kaninang umaga. May mga pagkakataong humahaba ang pila. Minsan naman ay sakto lang. Mahigpit ang inspeksyon sa bungad pa lang. Ngayong araw, may mga nakumpiska na naman mga pinagbabawal na gamit tulad ng patalim, lighter at butane canister mula sa mga pasahero. As of 4 p.m., 120,000 na ang bilang ng mga pasahero. Kahapon, umabot ito ng 194,000. Nakikita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday. Nakikita po natin yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang. Pero hindi ramdam ng maliliit na bus company ang epekto ng daang libong pasahero. Tulad na lang ng bus na ito na biyaheng Matnog-Sorsogon. Umalis ito na wala man lang 50% ng seating capacity ang sakay. Real talk sir, wala talagang pasahero sir. Sad story. Walang dumaan na season, walang dumaan na peak. Ang napupuno lang naman po rito, sir, yung may mga kilalang company. Katulad ng mga matatagal na po. Sinasabi ho nila, fully book na po sila. Pero sa katulad naming maliliit na nagsisimula lang, wala ho talaga, sir. Bawas sakit sa ulo ng mga tulad ng 76 anyos na si Adeliza na hindi problema ang masasakyan. Ang kailangan na lang niyang tiisin ay ang 16 na oras sa biyahe papuntang Gubat, Sorsogon, para madalaw ang puntod ng mga mahal sa buhay. Tatay ko, nanay ko, anak ko. Hindi ko kayo nakakamiss taon-taon mo talaga yun? Oo, taon-taon talaga yun. Siyempre naman, sa isang taon lang naman isang business, di ba? Bilang bahagi ng K9 unit, pangunahing trabaho ni Levy ang pangalagaan ng seguridad ng mga bumibiyaheng pasahero para ligtas silang makauwi ngayong undas. Dahil may dapat gampalang tungkulin, kailangan muna niyang isantabi ang tradisyon tuwing undas. Medyo malungkot at wala tayong magagawa. Ako, wala akong magagawa dahil nga unang-una, trabaho. At ito yung nature ng trabaho ko simula sa pool. Sabi ng police unit na naka-assign dito sa PITX ay so far generally peaceful ang sitwasyon dito. As of 6 p.m. naman ay umabot sa 141,000 ang foot traffic dito sa terminal. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Kinulang naman ang mga tauhan ng NAIA Terminal 3 dahil sa mga nagkasakit. Kaya humaba ang mga pila. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 at ayon sa pamunuan ng NAIA, posibleng umabot na sa 150,000 ang mga pasaherong babiyahe sa kanilang mga paliparan ngayong araw. Bagamat may mga oras na tila maluwag sa mga paliparan ngayong araw, gaya dito sa NAIA Terminal 3, di naiwasan ang mga pagkakataong nakakaranas din ng matinding pila. Partikular sa immigration, gaya kanina sa pagitan ng 4 to 6 a.m. Bukod kasi sa dagsa ng mga pasahero, kulang ang manpower dahil may ilang ahenteng nagkasakit. Parang may flu season Talagang dumarami ang absences because of that. Pero hirit ni GM Alvarez, posibleng huling undas nang mararanasan ang kaparehong problema. Bumili ng immigration e-gates. Yung e-gates yan ang mga nakikita natin sa other countries na talagang may biometrics yan. Mabilis na ang lalo na dun sa arrival. By December 12, ready na tayo ron. So in time for the holiday season natin sa December, pati ang mahabang pila sa check-in, maayos na nila ngayong taon. By November 17, gagana na ang ating automated passenger processing system. Yung sinasabi natin na scan mo lang yung passport mo, mapiprint na yung mga boarding pass, yung mayroon ka ng mga bag tags. And then from there, pupunta ka na sa self-bag drops. In fairness, ayon sa ilang nakausap namin dito sa airport, mas lumuwag at mas dumami nga yung upuan. Mas malamig, mas maganda yung lugar. Mas accessible yung accessible yung parking.
may ilan namang nagkusa ng gumawa ng paraan para maiayos ang kanilang biyahe, tulad ng pamilya Shrestha na magbabakasyon sa Nepal. Nag-prepare po kami ng mga needs ng anak namin, and then most of our valuable things nakip na din namin sa isang bagahe. Attention namin sa anak lang talaga namin. Hindi na sa mga bagahe namin, sir. Sa tala ng Manila International Airport Authority, inaasahang aabot sa 1.3 milyon ng mga pasahero ang babiyahe mula October 28 hanggang November 5. Patuloy na paalala nila sa publiko, dumating ng maaga sa paliparan at tiyaking handa ang lahat ng kinakailangang dokumento para hassle-free ang biyahe. Samantala, Mel, humihingi ng pangunawa ang pamunuan ng NAIA para sa mga kakulangan umano ng kanilang paliparan. Kasabay nito ang pagtitiyak na lalo nilang gagawin ang lahat para lalong mapagbuti ang kanilang pagseserbisyo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa ibang balita, samot-saring baril, pampasabog at mga bala ang nasamsam ng mga operatiba sa bodega ng isang bahay sa Laguna. Arestado ang may-ari na minana lamang umano ang ibang armas sa namayapa niyang kapatid. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Armado ng search warrant, pinasok ng CIDG Laguna ang bahay na ito sa Binyan, Laguna. Sa bodega nito, nadiskubre ang mga bag na naglalaman ng 16 na armas at mga bala. Kabilang sa nasamsam ang isang sniper rifle na may scope at silencer, isang AK-47 na may deplatong magazine, isang M16, isang double barrel shotgun, ilang 9mm pistol, isang pocket pistol, isang disassembled na caliber 45, isang caliber 38 na may scope, assorted bala at 2 granada. Sa record check na ginawa namin, meron siyang 9 registered firearms, licensed, but yung 4 doon ay unrenewed since 2024. We conducted casing doon sa area, and then that's the time na in-applyan na po namin siya ng search warrant. Tumambad sa atin doon yung mga iba't ibang klaseng uri ng baril, mga iba high-powered firearms, and we even recovered 2 explosives, mga granada po. Nang tanungin ng mga operatiba ang suspect kung bakit umabot ng ganong karami ang bilang ng kanyang itinatagong baril. Bukod sa mahilig sa sa baril tong subject natin talaga, accordingly, yung kapatid niya na namatay several years ago, siya yung napag-iwanan ng mga baril niya. Hindi niya ginawa ng tamang proseso yung mga baril na yun. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa tanggapan ng CIDG Laguna sa Kabuyao. Fa-filean na po namin siya ng kaso under RA 10591 para dun sa pag-iingat ng mga unregistered na baril, and also yung RA 9516 for the explosives recovered sa kanya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinaiimbestigahan ni AFP Chief General Romeo Browner ang ulat na nagtatago umano sa Philippine Marine Corps si Orly Guteza na isa sa mga tumestigo sa Senado kaugnay ng flood control project. Ayon kay Browner, walang intensyon ng sandatahang lakas na itago ang mga testigo sa naturang issue. Handaan niya ang AFP na makipagtulungan sa mga nag-iimbestiga na palutangin ang mga witness. Dagdag niya, hindi na kontrolado ng AFP kung nasaan si Guteza dahil retired na ito. Pero kung mapapatunayang ikinakanlong siya ng mga aktibo sa serbisyo, pwedeng iutos ng AFP na ilabas si Guteza. Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi ang sparkle beauty na si Ara San Agustin. Ara? Thank you, Miss Mel! At happy Friday, chikahan mga kapuso! Takot sa gitna ng digmaan ang ipapa-feel ni Gabby Garcia sa kanyang first ever international film. Ang kanyang role, isang nurse sa gitna ng World War II. Makichika kay Nelson Canlas. Mata-mata acting.
Ganyan ang atake ni Kapuso star Gabby Garcia as she proudly represented the Philippines sa 2025 American Martial Arts War film na Prisoner of War. Kauna-unahang international film ito ni Gabby, kaya proud siyang i-flinex ang behind the scenes ng pelikula sa kanyang IG. Malayo sa kanyang pagiging kapuso it girl ni Kuya. Isang maarugang Filipina nurse na si Teresa ang role ni Gabby. Sa direksyon ni Louis Mandylor. Tampok sa pelikula ang English actor na si Scott Adkins. Isa siyang British officer na binihag noong World War II at pinilit lumaban sa loob ng kampo ng mga Hapon sa Pilipinas. Ilan lang sa mga pelikula ng martial arts star ang Boyka Undisputed, John Wick 4 bilang kalaban ni Keanu Reeves, at Ip Man 4 kung saan nakatapat naman niya si Donnie Yen. It's actually now showing abroad. Hopefully, ma-stream din siya sa Philippines. And I'm so happy and thrilled to be working with Scott Adkins. Hindi na maitago ni Gabby ang kanyang excitement na maging bahagi ng pelikula na nagbibigay pugay sa isang parte ng kasaysayan nating mga Pilipino. It's also about the Death March here in Bataan. So it's such a big deal for our country. And hopefully, mapanood din siya dito sa Pilipinas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.